Yo, mga naito, dito tayo sa shop ni Boss Ems. Bago siya palang lugar mga tol. Paayos natin, papa-maintenance natin yung wiring ni Cyber. Palalaki natin yung ulo na ito. Alright, so ito yung mga relay natin, battery. Isa lang yung relay natin dito. Battery natin, Amaron, shoutout, Perfect Finish Garage. Pakita ko sa inyo mga tol yung bagong location ng shop. Ang pinaka-landmark, itong light ace na pula. So tutumbukin nyo lang yung barangay hall. Pag tumbok nyo doon, diretso lang ay dito. Makikita nyo na itong shop. May nakalagay naman dyan na tarpaulin. Ayan. Tandaan motor dito. Mapagawa yan. Pwede pakita natin yung yung corrupt. Para makita nila yung before and after. So ito yung mga tol, yung MDL. Yung corrupt dapat wala yun. Walang rapid door niyan. So kumukurap, which is hindi dapat. Yung sa ilaw. Dapat stable din yan. Ayan o, harap mamatay. Tapos yung rapid masyado mabilis. Pakarinig mo yung rapid. Ayan talaga parang blinker yung natingan eh no. Ito yung voltage, pakita natin. Bumabagsak no. Tapos pag nag-start, ilan naman ho? 8 yata eh, mga 8 yan. Check natin yung battery, check mo yung voltage yung dun sa may... Di ba yung check ka ng battery? Kasi hindi talaga ano to yung accurate eh no? Minsan, gano'n ko dala siyang meter. Gamitan natin ng... Multi-tester, Apitec. Apitec. Diyan. 12.8, dito naglalaro 11. Wala. 11, 12, 11. Hindi balance. Dito. Hindi balance. Sa accessory line yan eh. So, ibig sabihin, may mali doon sa wiring. Tingnan natin. Pero kasi dapat, di ba, isa lang yung voltage reading ng battery doon sa wiring. Oo, sa accessory line. Panayang tabla kasi sa akin ito mga tol. Mas inuuna niya yung mas magandang gawa, mas malaking gawa, ganun. Eh, tayo small time lang tayo. Hindi tayo nakapag-tip. Sa iba kasi, pag nagpapagawa, maliit yung 1,000 na tip. Ganun. Ito guys, pakita ko sa inyo yung bracket natin, RM bracket. Ayan, ganito yung install ng bracket para sa M3. Tina-tie wrap namin, yung kanya-kanyang diskarte na lang yan. Tina-tie wrap namin para masentro dito. Ayan. Tsaka sasalpak yung muka ng motor. So ito yung wiring natin sa ngayon. Malinis ba? Okay, di ba? Alright, so tingnan natin, tatalayin natin si Idol Ems mamaya kung ano yung na-discover niyang in the future dito. Pala, sa mga nagtatanong kung saan yung horn ko, ito, ayan, dyan nilagay ni Idol Ems yan. Alright guys, so ayan, baklas na yung bearings natin. Ang dumi ng ating motor. So ito na, baklas na yung mga relay natin. Ayan. Tsaka busina. Ito yung pinagapang. Haba oh. May stock horn tayo dyan. Tapos yun yung loud horn natin. Alright guys, so time check tayo. 1:45 PM. Nagawa pa rin si Cyber mga to. Tala lang gagawin mo dyan. Anong plano mo dyan? Rewiring? Power up line. Ilang percent na tayo? Nasa ilang percent na? 30. 30%. Tagal mo full charge. Nahantok-antok pa ako. Nabago ulit dito? Denso relay. Denso, ito yung pampalingas. Ay, pampalingas. Pagpawala ng antok. So ayun mga tol, hinihingi ni Idol Ems siya para hindi basta-basta matatanggal. Yan, tapos papainitan ng Smooth. shrinkable tube. Kailangan pag pinapainitan to, kailangan walang hangin. Siyempre, hindi mamatay apoy. Okay! Ano na? Kamusta na? 40%. Nantok ako talaga. Alam mo, mas mahirap pa dito. Yun, so medyo ginagabi na tayo mga tol. Ano ang ginagawa natin dyan tol? Bumiring pa din. Saan na tayo? Ano natapos natin? Tapos sa horn. Horn, tapos sunod passing. Oo, sa MDL na.
So yun, kaya medyo nahirapan siya mga tol kasi pinarewire natin to last time at medyo na nagkaroon ulit ng problema dahil wala problematic is problem Ayan. So binago ulit yung wiring mga tol. Kita nyo naman kanina nagkukurap siya kahit na naka-start no, kumukurap talaga siya. At the same time yung voltage natin hindi masyadong bumababa pero hindi siya stable, hindi siya patuloy na kunyari 14 lang ganun, bababa siya hanggang 12 Kaya kita nyo yan mamaya, tatago mo mamaya yan no. Marami kita dyan kasi gugupitin ko lahat yan. Tapos ito meron tayong mga tools dito. Mamaya papaliwanag lahat ni Sir Ems kung ano naging problem kanina. Sa 50% na tayo. Alright guys, so ito na. Start na. So, tinotroubleshoot namin kasi kanina, nagbo-voltage drop kanina, di ba? Ngayon, ano napansin mo? Ngayon nga, pag ginagalaw ito na, bumababa. Kasi mga 13.8 14 volts. 13.8 pataas para 14. Para 14. Parang Kaso ngayon, parang sa 13.3, parang ano siya parang nakabukas sa lahat ng ilaw, which is hindi pa. Ano ang tawag mo na? Voltage drop pa rin ba? hindi na. Parang may gulos lang dito. Sinara namin itong rectifier. Kasi matanda na itong motor. Nasa 4 years to 3 years na siya. Maring dito. Pag bumili ako ng brand new na ganito, at ganyan pa rin kababa, ano na? Nilinisan ko yung terminal, try natin. Tumataas na. Pero bumabagsak. Kaya nga parang dito. Nalinis mo na ba? So, tingnan nyo ito mga tol 13.4. Okay na yung wiring Okay na. So, pag niligo namin, yan, nakita nyo nakaliko. Pag niligo namin, babagsak yan. Ayan. Ito pa. Walang ilaw patay lahat ang ilaw. Walang headlight. 12.6 12.8 Pag nililiko, pag binitawan yung manibela, Taas. Basta every time na magalaw siya. Ang ganda ng reading dito. 13.5 Diyan. 13.2 13.3 dito stable. Galawin ko yung manibela. Ano nangyari? Naglulus to. Body ground. So okay na. So ililigo natin ulit tulad nung kanina. Uy! Magic! Magic talaga yan, boss. MC pa yan. Kaya nga tiyawag ko MC pa yan. Wow! Tawagin bang MC pa yan pag... Saan natin tinap yung ground kanina? Nandito? Saan ba? Ito. Nasa body ground niya. Oo. Yan. Ngayon, saan mo nilipat? Dito sa negative ng galing battery. Dito. Yung! Testing natin yung busina. Kukurap. Hindi ko magana. Minsan hindi ko magana isa. Uy, yun mo Tank! Natuwa na naman yung tropa ko. Bakit ayaw mo kumurap? Tank! Ilang watts to? Ilang watts? 60. Yay! Ambulance. Yes na. Naka-aside pa yan, no? Laki na ulo. Naka-aside pa yan, no? Partida. Yung tenga. Yung loob ng tenga. Naka-aside pa yan, no? Okay guys, good evening. Done rewiring tayo dito sa motor ni Naito dyan, Motovlog. Problema kasi nito kanina, kumukurap tong headlight tsaka mini driving light niya, yung 60 watts. So ngayon ginawa namin, nirewire namin, tumaas naman yung voltahe kaso hindi siya umabot ng 14. Plus tatanggal yung kurap. Babalik pa siya sa akin para check namin kung may tama na yung rectifier o wala. So yun, testing natin na ito. So guys, testingin na natin, tol. Game. Ito yung finish project namin. Kanina lakas ang kurap Testing natin ngayon. Sa headlight tayo. Low yan, low headlight. High. Walang kurap, no? Wala. Kanina kasi lakas ang fluctuation yan Naka-idle lang. Naka-fluctuate na yan. Kumukurap-kurap. Naka-side ako. Yan, naka-side. Walang galaw. Kanina lakas ng galaw niya. Now testing naman natin yung mini driving light niya. 60 watts. No beam. High beam tayo
So guys, naka high beam na yan, no? High beam. Naka-side pa. Kung makikita nyo, wala. Walang fluctuation na nangyayari. Walang kurap. Plus, bubusina ako. Magtignan nyo kung kumukurap ha. Ayan, oh. Goods na goods. Healthy. Ayan. So ngayon ang makikita na lang namin last na problema dito. So voltmeter tayo. Ito. Usually kasi umabot na ng 14 volts. Medyo hirap siya. Medyo umangat. Suspetsa ko kasi dito yung rectifier medyo matandaan na eh. Kasi chinek naman namin yung stator, lahat ng linya. All goods, lahat ng continuity. Passing tayo. Low beam. Kaya lang merong masigaw sila eh. High beam. Sabay na natin headlight. Naka-stable na siya, 4.1. Yun, all goods. Ay na bahala magmusika kung magpapagawa kayo, hindi. Ano location mo tol? Ngayon, bagong location mo. Sa mga gusto magpagawa, dito na yung bago natin pwesto, no? Dati sa Graham ako eh. Mga magpapagawa. Number 19, Johnson Street. Yan, green na gate sa Bayte Landmark and Bar. Makita niyo iba na yan, dyan ang pwesto. Alright guys, so ito na yung voltage natin. So ito yung after. So pinatay ko yung headlight ko. Kita nyo yan is 4.1 na, okay na siya. So nagkaroon lang ng problema dun sa electrifier natin kasi matanda na. So buksan natin. Headlight high. Low beam ng billing ng MTL. Ayan. Ito yung high. So 12.9 na siya mga tol. Ayan. Sina. Wala na rin kurap. Interrupter. Wala na. Alright.